Manic Monday. Tinatamad magbihis si Chanda para sa ensayo nila sa kanilang gig sa darating na linggo. Siguro medyo inaantok siya dahil sa ininom na painkiller para sa pananakit ng katawan. Ayon sa x-ray, wala siyang fracture. May pasa nga lang siya sa tagiliran na medyo sumasakit. Pero maaga pa rin siyang bumangon sa higaan para hindi malit sa practice nila. Baka mabuhay naman siya ng apoy ni Miss Melisano. Nag-usap sila ng kanyang mami kung sa kagabi kung paano nito naging kaibigan ng matandang dalaga. Ang una raw ng pagtutuos ng dalawa ay ng pag-agawa ng mga ito ang natitirang bangus sa palengke. Naghahanap daw ng bangus si Cosette noon para magpakita ng gilas ng talento sa pagluluto sa nobyong si Ismael. Nakasabay nito sa pagdaklot ang pinakahuling bangus si Miss Melisano. Ayaw magbigayan kaya din nila sila kapwa sa kapitan. Nagbangayan sila roon at kapwa nila hindi na iuwi ang bangus para raw patas. Kapag nagkakasalubong daw ang dalawa sa daan, ay napapalitan ng mga ito ng titig na nakakasakit ng tiyan. Nagpaparinigan hanggang sa inupo sila sa isang mesa ng madyo at naghalakhakan. At nang dinispatch siya si Cosette ni Ismael Enrique. Sa balikat ni Miss Melisano ang iniyakan nito. Ang totoo mahirap para sa kanya, naninagi na mabait at matulungin ng maestra. Halos lahat nga ng mga musikero ay takot dito. Pero aminado siyang pagdating sa pangailangan ay mapagbigay si Miss Melisano. Narinig niya nung nagkasakit ang anak ni Mang Dayo, ang naghahawak ng obo. Agad itong pinautang ni Miss Melisano. Komisyon kasi ang kita ng mga musikero. Kung ilan ang kanilang tinugtugan, yun din ang kanilang makukuha. Sa Sabado ay may tutugtugan tayong patay. Sigaw ng maestra habang papakyat ito ng hagdan. Agad silang nagtakbuhan sa kanilang pwesto para hindi na makita ng maestra ang pakikipaghuntahan. Nakabangga patuloy niya si Arlene at nagbigayan sila ng masamang tingin. Malaki talaga ang problema ni Arlene. Malaki ang inggit sa katawan. Kumpas ang maestra at inumpisahan lang tutungin Chapin March. Sa totoo lang ha, ayaw niya mag-march sa patay dahil ang init lumakad sa ilalim ng araw at nakakawala ng poise. Pero may pagpipilian ba siya? Baka singhalan siya ni Miss Melisano kapag nag-absent siya. Nag-ensayo pa sila ng dalawa pang marcha bago nagsabi ang maestra na maaga ang tapos ng ensayo nila ngayon dahil may pupuntahan pa ito. Nag-high five naman sila ni Olga dahil makakagala sila. Nagre-retouch siya sa blush on na magpahangin si Arlene. Tama ba yun? Mamboso ng lalaki, kababaeng tao. Malakas na komento nito kay Glenda. Tatlo lang silang babae sa grupo. Siya, si Arlene at si Glenda. Nagtinginan sila ni Olga at nagtawan. Mukhang tumapang ang baklita ngayong may kakampi na. Ang chip diba? Patuloy ni Arlene. Ay naku day, dapat pasalamat ka na din nila kita daw na sa gungong simbahan at nahulog mula sa itas. Malakas na sabi ni Olga. O diba, nakasama natin ng 5 oras Sade sa ospital. Yan ang tinatawag na swerte. Ano kayang susuotin ko sa Sabado? Gato niya. Nagabala pa naman si Sid na imbitahan tayo sa opening ng bar sa kabilang bayan. Girl, mag-red ka. Sulsul ng baklita. Naghindatan sila ni Olga dahil natahimik si Arlene. Dali, punta tayo sa boarding house ko. Suka tayo ng damit. Hinablot niya ang braso ni Olga at masaya nilang bumaba sa hagdanan. Pero hindi sila dumiretso sa boarding house. Dumaan sila sa Rolls Mini Mart, ang pinakamalaking grocery sa bayan para bumili ng makakain. Naghahalungkat siya sa mga crackers na mahagip niya. Ang magandang pares ang naktingin sa kanya sa kabila ng estante. Ngumiti ito sa kanya kaya nginitian niya rin ito. At lumapit na nga ang matangkad at gwapong lalaki sa kanya. Hi, di ba ikaw si Chanda? Tanong nito. Ako pala si Jaime. Jaime Abraham. I remember your name. Sagot niya. Nakwento ka nga sa akin ni Olga. May sinasabing Jaime ang kaibigang baklita. Mas gwapo raw ito kaysa sa kay Sade. Iyon nga lang mas mayaman ang huli. Municipal engineer si Jaime sa bayan ng Sarcanlao at si Sade ay ranchero. Pero sa totoo nga ha, mas gwapo talaga ang kaharap. Mas tisoy at mas simpatiko pa kay Sade. So dinala ka ni Olga dun sa simbahan. Namulap siya pero tumawa lang para matakpan ang kahiyan. Guting hindi ikaw nagpatinggal doon. Nakita ko sana. Napahalakak ang lalaki. May takasas ka sanang pipit. Siya naman ang natawa sa sinabi ito. Jaime sweetheart, sali ni Olga. Wanted ka sa amin ha. Naglolo kong sabi ng binata. Sabay hablot sa manggas ni Olga. Kung di pa nahulog si Chanda, di pa namin napatunayan na may namboboso mo. Sino pang ibang kasama mong umakyat doon palagi? Gustong maiyak ni Chanda sa narinig. Mukhang alam ng lahat ng manlalaro sa basketball court ang nangyaring iskandalo. Mula nang mahulog siya sa simbahan dahil sa pambuboso. Grabe ng kahihiyan nito. Hoy, hindi kami nambuboso doon ha. Tanggi ni Olga. Nagpipicture taking kami ni Chanda. Gusto ko kasing ilagay sa profile pic ko sa Facebook
na parang lumilipad ako sa langit. Kaya umakyat kami doon at nag-post. Itong si Chanda. Hindi nag-iingat at nadulas kaya nahulog sa sakto ng papachinggal doon na si Sid. Tinuro ng baklita ang mukha niya. Sagutin mo ako, Jaime. Ito bang mukhang to magbuboso? Sa ganda nito pa. Kung sa bagay, sang-ayon ni Jaime. Hinitian niya ang lalaki. May lakad ba kayo sa Sabado? Yayayain ko sana kayong manood ng opening bar sa kabilang bayan. Natahimik silang dalawa ni Ona. Ay, kasi may nag-invite na sa amin. Pagkaway basag ng baklita. Mabuti na lang at hindi nagtanong sa Jaime kung sino. Ngumiti lang ito. Hinatid sila ng lalaki hanggang sa boarding house niya. Hindi na nito inimbitang pumasok dahil excited silang magsukat ng damit. Winagwag nila ang kanyang buong maleta para malaman kung anong bagay para sa Sabado nights. Napagkasunduan nila ang sexing puting bestida. Inaasahan na ng pamilya ni Sade ang kamatayan ng Uncle Frankinia, kapatid ng kanyang tita Rita at pinsan ng kanyang ina. Malala na kasi ang colon cancer nito at matanda na rin ng lalaki. Dati itong alkalde sa kanilang bayan kaya maraming taong nakikiramay. Tanda ng respeto sa dating leader. Ibinurol ito sa malaking bahay nito sa Barangay Centro Sur. Naroon sila palagi nitong huli at nakikihalubilo sa mga bisita. Halos hindi matanggap na kanyang tita Rita ang pagpanaw ng nag-iisang kapatid nito, kaya supportive sila sa tiyahin. Mabuti na at maraming chismosang naglalamay. Dahil isa lang ang nakakagamot sa pangungulila ng tita Rita, chismis. Abala siya sa pagkausap kay Congressman Tolentino sa Taris tungkol sa idodonate niyang mga upuan sa mababang paaralan ng Saracanlaw nang ipatawag siya ng kanyang tita Rita sa alalay nitong si Diding. Lumapit siya sa mga nagmamadyong. Say, totoo bang binusohan ka ni Arlene doon sa gumuhong simbahan? Tanong ni tita Rita habang nagtatapon ng flowers sa gitna. Nahulog nga raw ang Arlene eh. Napakunot ang noon niya dahil mukhang maling pangalan ang naikabit. Hay nako Sid, iwas-iwasan mo ang lukarit na babaeng yun. Sali ni Ginang Crisostomo. Yung nanay rin niya dati, kabit rin ng kabit kung kani-kanino. Hindi totoo yun, chismis lang yun, sagot niya. Unfair naman kung hindi na i-correct na hindi si Arlene ang sinalon na. Pero ayaw niyang malaman ng lahat na si Chanda ang nahulog. Gusto niya lang protektahan ang bagong kaibigan. Sobra rin kasi minsan kapag nakipagchismisa ng mga babaeng ito. Nagtanong ang tiyahin kung kailan ang engagement nila ni Jeline. Inulit niya ang sinabi dati at inihuli na December ang kasal. Side, sundin mo ang payo ko ha. Ulit na Ginang Crisostomo. Layuan mo si Arlene at baka yan pang maging dahilan para hindi matuloy ang kasal niyo ni Jeline. Nang sumunod na araw ay pumunta uli siya sa lamay pagkatapos katayin ng pinakahuling baka na dapat katayin ngayong araw. Mayroon kasi silang processing plant sa Barangay Ibajay at dito nila kinakatay ang mga baka bago ipasok sa mga containers na ipinapadala sa porte ng Libakaw kung saan humihinto ang mga barge na magdadala nito sa Manila o sa Davao. Medyo late siya ng dating at naabutan ng nakikipag-inuman si Jaime kasamang ibang nagtatrabaho sa munisipyo sa mesa na malayo-layo sa mga nagro-rosaryo. Nakasali siya sa lamesa ng kaibigan nagde-debate tungkol sa politika hanggang sa naibang usapan. Grabe pare, ang ganda talaga ni Chanda, ni Jaime. Liligawan ko nga. Natahimik siya, medyo hindi siya komportable sa narinig at mukhang nahalata ni Jaime ang pananahimik niya kaya agad siya nagsalita para takpan ang sarili. Niyaya ko sila ni Olga nung nandun kami sa ospital. Gusto mo ikaw na lang sumama sa kanila. Baka kasi gusto rin manood ni Jeline. Oo ba? Agad na sagot ni Jaime. At ininakbayan siya ito. Samahan mo na ako mangharana siya. Tawagin natin ang mga katropa natin tapos awitan natin doon sa boarding house ni Aling Yolanda. Agad siyang pumayag. When? Sa Huwebes. Sige. At bumalik na sa politika ang tema. Pagdating ng Huwebes, late siya sa usapang venue. Sa bahay ni Jack. May hinarap pa kasi siyang bagong sporter kaya nga hindi na siya nakapagpalit ng damit bago dumiretso kay ni Jack. Nakalong sleeve siyang pumunta roon. Wala yun sa mga kaibigan dahil naglolong sleeve talaga siya paminsan-minsan. Naroon na ang lahat ng tropa nila. Nagkakantahan na sa salo ng gitara ni Jack. Dati kasing gitarista si Jack sa Manila bago nakapangasawa ng talaga sa Saracanlaw at nararahan sa kanilang bayan. Dapat siya may mag-isang kakantahan dahil siyang aakyat ng ligaw. Sabi ni Buboy, oo nga, sang-ayon ng halat. Kayo nga alam niyo namang wala ako palagi sa tono. Sagot ni Jaime. Samahan niyo na lang ako sa pagkanta, sabay-sabay tayo. Magulo ang kanyang pag-iensayo ng kantang harana ng parokya ni Edgar. At pagdating ng alas 7 ay naglakad na sila papunta sa boarding house ni Aling Yolanda. Jaime, dapat nakabarong ka. Kulit-uli ni Buboy. Ano ba dapat? Simple lang. Naka-t-shirt lang ito ng puti, nag-giveaway ng isang construction company. Nakapantalon, nakupas at nakatsinelas. Maliban sa galing nito mag-basketball. Ang kaswal na kilos ni Jaime ang kinaiingitan niya sa lalaki. Parang wala lang itong pakialam lagi.
Siya kasi mahilig mag-war sa sasabihin ng mga tao, kaya palagi siya nag-iingat. Hindi tulad ni Jaime na kayang gawin ang gusto nitong gawin. Nakaupo si Chanda sa pasamano ng bintanang may galis sa ikalawang palapag pagdating nila roon. Nag-iisa lang ito at abala sa pagtitext. Kahit sa malayo ay parang kidlat talaga ang ganda ng babae. Maganda ang overall na hugis ng mukha nito at maganda ang mga mata. Nakakaanyaya talaga. Nakakabusog ng puso. Tumigil si Chanda sa pagtitext ang marinig silang nagkakanya sa harapan ng bintana sa iba. Inumpasihan ni Jack ang pagkalabit ng gitara. Halos perfecto ang tono pero masaya at malakas silang inawit ang harap. Naglabasan ng mga ibang tao na buhat sa kanilang mga bahay dahil madalang na rin naghaharap. Nawawala na sa uso kaya nakakapanibago. Langka ang mukha na nakinig si Chanda sa kanilang inawit. Nakalimang awit din sila hanggang sa napatingin sa pagkanta. Lumabot kasi sa bintana si Aling Yolanda. Nag-usap ito at si Chanda. May inabot na rosas ang matandang dalaga at humarap sa kanila si Chanda. Ilang minuto bago ito nagsalita, sa klaro at malakas na boses. Salamat sa'yo at inuhulog ito ang rosas sa kanya. Parang tumigil. Nangilog ang mga mata na kinilang ito at hindi nakapagsalita